Nag-uusap niyo yung Montulfo. Bakit kayo nasama doon? Hindi, matagal ko lang din nakita, matagal ko lang din nakausap sa Montulfo. Pero kilala ko. Oh, totoo ba to? Nasa listahan kayo. Financial daw kayo. Dala ko nga eh. Yung lilista niya. Panlilistahan kayo. Ito, dala ko lahat. Well, ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito. At yung listahan niya, marami dito. At meron din dito ang mga nabayaran na. Anong sabihin? Ibig sabihin, like, mga iba nandito, like Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Matran, Cap Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavi Sison, Rodante Marcaleta, Rolando Olamit, alias Mong, Possible Financier, Sara Duterte, Pulong Duterte, Chavi Sison. Teka, ba't yun sabing nabayaran? Anong sabihin nabayaran na? Sila nabayaran. Yung may naglabas na ito, yun ang bayaran na. Ewan ko bakit inulit ni Ramon Tulfo ito. Hindi ko sinasabi si Ramon Tulfo na bayaran na. Yung una na nagsimulat ito. Anong sabihin ng nasa listahan na bayaran na? What exactly no. that? Isa rito o dalawa, kunyari lang kasama. Pero bayad na siya. Sabihin na bumaliktad na? Oo, nabayaran na. Lumalabas na, sumusuporta, pero parang insider. Kaya yung mga iba naman, hinihangan ako ng perang pilit, ayaw ko. Parang inulit, para siguro, pag nagbigay ako, binayaran kami ni Chavit. So, marami rin ganun. Willing po kayo sabihin kung sino po yung humingi sa inyo ng pera pang finance nito, Gov? Oo, may humingi. Andiyan po ba sa listahan? Wala. Wala dyan? Hindi ko alam. Siguro naman, may listahan ko, hindi nyo alam mga si Ramon naglalabas nito eh. Oo. So, nakita ko rito, isa rito, dalawa na bayaran. May plano. When you say nabayaran, kunyari, tumanggap po sila? Kunyari na oposisyon, para the last hour, babaliktad siya. Suporta kay BBM. Parang DPA, parang penetration agent, parang gano'n. Nabayaran ng admin, ibig sabihin. Yes. So, in other words, meron diyang bumaliktad? Meron. Pero hindi ko masabi. Pag sinabi yung may bumaliktad, ibig sabihin po nun, tuloy yung iba, pero yung dalawa bumaliktad. Saka wala naman kami, hindi ko kilala yung mga iba eh. Ilan po kilala Hindi ko kilala yan. Si Romeo Poquis, kilala ko. Orly De Leon, hindi ko kilala. Benjamin Magalong, matagal, years na kami hindi nakita. Nagkita lang kami, palagay ko, nagkita lang kami sa isang okasyon na wedding. Johnny Macanas, hindi ko kilala. Gerald Bantag, hindi ko kilala. Colonel La Chica, hindi ko kilala. Colonel Leonardo, hindi ko kilala. Colonel Mertran, Captain Dado Enriquez. Ferdinand Topacio, minsan ko lang na-meet. Vic Rodriguez, hindi pa kami nakita mula nung tinanggal nung before election. Nung tinanggal right after election, hindi kami nakita. Mike Defensor, years, hindi na kami nakita. Rodante Marcoleta, after election, hindi ko na nakita. Marcoleta. Gob, sorry. Alias Mong. Ang ibig niyo sabihin po, may dalawa diyang trumaydor sa grupo ninyo. Pero ang tanong, I suppose, yung tanong na marami is, ano ba yung grupo po ninyo? Is your group pushing for an overthrow? Is it pushing for withdrawal support? Paano kami mag-meeting ng gano'n? Hindi ko kilala itong mga ito. Ang kilala ko lang dito, nababilang lang, Romeo Poquis, or Benjamin Magalong, nabanggit niyo si Defensor lang. Defensor Topacio. Well, actually, Gov, it's a very long list and there are a lot of names. Pero taking a look at it face value, ano po ba yung nakikita niyong connection niyo sa isa't isa or common denominator? Ang nilabas nito, parang tinatakot ng mga tao na alam namin ang ginagawa niyo. Kaya parang maging totoo, parang nilagyan pa si Mayor Benji Magalong na to be confirmed. Sabihin nila na kinukonfirm lahat, nag-confirm na sila lahat. Panakot nila ito sa mga tao. Walang katotohanan. Ito hindi ko namin bis yung mga tao eh. Sabi ni Ramon Tulfo na financial daw kayo ni Tulfo at ni Chavit Sison sa disabilitation flat sa government and reaction. Kasi yung mga ganyan na kung napapansin nyo,
ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala ako ebidensya. So yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismis. VP, sabi din ng Akbayan Party List na nagsabit na sila sa Office of the Ombudsman ng request sa salin ng Presidente at Vice President for meaningful disclosure salary. Nandun naman na yung request at ang expect ko ay ibibigay sa kanila ng ombudsman dahil kasama naman din yan sa narrative ng mga yellow, ng mga pink, na akbayan, ng mga bayan at ng Marcos administration pagkahabol sa akin. In fact, doon sa impeachment complaint, makikita nyo na isa doon sa articles of impeachment ay ang aking salin. So, hindi mahirap sa kanila na kunin yung salin. Kumusta si FPR dito? Kailan tuloy lang siya? At kailan ka babalik doon sa last week hindi ko lang, basta before lumating, ang nagkausap kami pagkatapos ng bagyong bago dumating ang bagyong Uwan. Nagkausap kami dahil bigyan ko na ng update doon sa mga bagyong at ang pagbisita ko sa Hague ay wala pang petsa. Ang nandun ngayon sa Hague ay ang aking kapatid, ang aking kuya, Congressman Pulong Duterte. At ang susunod doon ay ang kanyang anak, ang aming congressman sa second district. Siya ang kapalit wala naman siyang reklamo. Noong kami ay nagkausap, wala siyang reklamo. Pero noong nakausap niya yung kapatid namin, si Miss Veronica, ay nabanggit niya na sumasakit yung kanyang ulo. Ni-report na rin yun ni Quirino sa mga abogado para magawa ng paraan. Ano ba ang kailangan gawin? What's your Christmas wish po for the President? Ng President Marcos? Pa tayo kay President Marcos? Last question. Wala po talaga. Disaster response ng Office of the Vice President. Disaster response. Yes. Alam ako na-listahan ako, Doc Chris, dito, On the lighter side. yung disaster response ng Office of the Vice President. Meron po kami satellite office sa Panay and Negros Island. At sila po yung unang nag-responde dito sa Negros Occidental. Ito po ang kanilang mga binigay na relief operations. Sa Canlaon City po, 500 rice boxes plus 100 water containers plus 200 na 5 kilos na rice. Yung rice box po namin ay assorted items po yun sa loob. Ang tawag po doon ay rice. Ang ibig sabihin po doon ay relief for indigents and individuals in crisis and emergencies. So assorted po ang laman ng kahon. Sa Binalbagan ay 200 boxes, 100 na 5 kilos rice at 50 na water containers. Sa La Carlota naman ay 400 rice boxes, 200 5 kilos na bigas at 100 water containers. Sa La Castellana naman, 200 rice boxes, 200 na 5 kilos rice and 100 water containers. Sa Moises Padilla, 269 rice boxes and 100 na 5 kilos rice. Sa Bago City, 400 kilos rice and 50 water containers. Sa Bacolod City, sa Barangay Monte Vista, Barangay Isa Alegre, Barangay Punta Taytay ay 150 5 kilos rice, 298 na rice boxes, and 205 na 5 kilos rice. Tuloy-tuloy ang buong araw. Ngayon ay itutuloy namin yung lugar na apektado ng bagyong. And also, VP, recently, ang ICI pumunta ng Davao City
nag-i-inspection ng mga flood control, kahit ano yung VP, ano yung reaction sa district, sa first district? Opo, nag-aantay tayo na merong managot, no? Sa mga budget insertions, sa mga ghost projects, sa mga substandard projects, and sa mga unfinished projects. Dahil alam naman natin, no, na kadalasan yung unfinished projects ay corruption din yan. Dahil binigay na yung budget para sa project dahil sa corruption, nagkulang yung budget, kaya humihingi na naman ulit ng dagdag na budget. Kaya meron tayong mga unfinished projects. Pero kung makikita mo, napakalaki na ng budget na inilaan doon. Last question, VP. Message sa mga nagkasalanta ng bagong team all over Philippines. Oo, yes. So ngayon, no, nasa Negros kami, bukas nasa Cebu kami, habang inaantay namin yung assessment ng iba pang mga lugar na apektado ng bagyong Uwan, inilalong na namin ang Negros at Cebu dahil sa bagyong Pino. Kanina, kung narinig ninyo, ay inisa-isa ko sa mga tao. Pinasagot ko sa kanila kung ano ba yung mga kailangan natin na paghanda sa panahon na lalong-lalo na ng pagbaha at bagyo dahil yung pinakamadalas na disaster sa ating iba't ibang lugar sa bansa. So nakita ninyo na inisa-isa namin sa mga tao. Ano ba yung unang gagawin natin? Una, magdasal. Pangalawa, ayusin ang ating mga gamit. Pangatlo, alamin natin na saan ang ating mga evacuation center. Handa ang ating mga gamot, ang cellphone, ang power bank. At kanina may natutunan ako, kailangan merong load. Dahil mahirap na meron tayong cellphone, hindi naman tayo makapagtawag o makapag-text o wala tayong data para tumawag sa ibang tao para humingi ng tulong o magbigay man lang ng update kung ano nangyayari sa atin. So yung iniisa-isa ko sa mga tao at pinapaalala ko sa kanila na at ini-illustrate ko sa kanila ano ba ang nangyayari kapag nagpapanik tayo kasi hindi natin alam kung ano gagawin natin. Kaya napaka-importante na alam ng mga tao isa-isa kung ano yung listahan na mga dapat nilang gawin para hindi sila magpanik. VP, napagpapakali ako ba yung Malacanang Defense First Lady Lisa Marcos's book launch, concert event during Pino Onslaught last week. Hindi po ito pagsusuot ng costume tulad ng Snow White para mag-party-party. Hindi naman ito sagot eh. Hindi ito sagot doon sa tanong kung bakit merong mga party sa panahon na binabaha yung ating mga kababayan. Hindi na pwede ngayon sa atin na hindi sinasagot yung tanong. Dapat, kapag tinanong ang Office of the President o ang Palace at sinabihan sila na kailangan yung sumagot, dapat kailangan nila sumagot ng maayos kung ano ba yung kanilang explanation. Hindi na pwede ngayon panahon na ito na aatake ka ng ibang tao para lang makalimutan kung ano ba yung totoong issue. Vice, ang reaction mo for your survey, for latest survey, tumaas agad at bumaba. What is your reaction? Well, patuloy pa rin. Kami, no, sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, patuloy pa rin yung trabaho namin. Kung ano yung sinabi namin doon sa mga kababayan natin na ito yung mga projects namin, patuloy pa rin yun na gagawin ng Office of the Vice President. Tumaas man o bumaba man ang approval rating, tumaas man o bumaba man ang trust rating, ay nandun pa rin yung obligasyon namin na magtrabaho para sa ating bayan at magserbisyo para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.